Lingid sa iyong kaalaman ay hindi lang po mga halaman ang inilalagay sa farm o bukirin. Dahil minsan may mga kakaibang bagay at nilalang din ang inaalagaan sa farm. Oo, ito ang snake farm at ito naman ang crocodile farm. At ilan pa lang yan sa mga pambihirang farm na matutunghayan nyo sa video na ito. Dito iba't ibang farm ang ipapakita namin sa inyo. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at simulan na natin. Number 12, ang wasabi farms ng Japan. Sa gitna ng malamig at tahimik na lambak ng Japanese Alps, may isang kakaibang sakahan na halos imposible ang palaguin. Ang tunay na wasabi, hindi yung karaniwang maanghang na berdeng paste na madalas nating makita sa mga sushi restaurant. Kadalasan kasi, horseradish lang yon na hinaluan ng food coloring. Ang tinutukoy natin dito ay ang tunay na Wasabia japonica. Isang maselan, matampuhin at sobrang hirap alagaan na ugat na pwedeng umabot sa presyo na mahigit $300 kada kilo. Isa sa pinakasikat na wasabi farm sa buong Japan ay ang Dayo Wasabi Farm sa Nagano Prefecture na nagsimula pa noong 1915. Sa halip na palayan o lupa, makikita mo ang tanimang ito sa mga ilog na may malinaw at malamig na agos. Sinasapawan ng mga itim na lambong para protektahan sa araw. Bakit? Dahil kahit kaunting sobrang init, mamamatay agad ang halaman. Kapag medyo uminit ang tubig o kulang sa oxygen, hindi ito mabubuhay. Maging ang dami ng nutrients sa tubig, kapag sumobra o kinulang, wala ring itutubo. Dito kakaiba ang sakahan. Gumagawa sila ng artipisyal na mga kanal at hagdang-hagdang daluyan ng tubig para tularan ang natural na agos ng bundok. Pero ang matindi, 3 taon ang kailangan bago mo maani ang isang ugat ng wasabi. At kapag inani mo na, kailangan mo pa itong gadgarin gamit ang isang espesyal na kudkuran na gawa sa balat ng pating, ang tinatawag na oroshi. Kailangan ring kainin agad-agad. Dahil matapos ang 15 minuto, nawawala na ang lasa at anghang nito. Sa loob ng 30 minuto, halos wala nang natitira. Sa totoo lang, mahigit 75% ng wasabi sa buong mundo ay peke. Kaya sa Japan, ang tunay na wasabi farming ay hindi lang negosyo. Isa itong sining. Para sa mga top-tier sushi chefs sa Tokyo at Kyoto, handa silang magbayad ng mataas para lang sa sariwang ugat. Hindi ito basta sausawan. Isa itong performance, respeto sa pagkain at tradisyong bihira ng nakikita. Number 11, ang floating farm ng Netherlands. Saan ka ba huling nakakita ng sakahan? Malamang sa probinsya, di ba? Mga luntiang bukid, malawak na damuhan at mga baka na masayang nanginginain. Pero sa Netherlands, may isang sakahan na literal na lumulutang. Welcome sa floating farm ng Rotterdam, ang kauna-unahang self-sustaining floating dairy farm sa buong mundo. Oo, tama ang narinig mo. May farm na lumulutang sa gitna ng isang busy na daungan na puno ng cargo ships at crane. Ang farm na ito ay may humigit kumulang 40 cows, mga robotic na milking machines, system ng tubig ulan at sariling paraan ng pag-recycle ng dumi ng hayop. At wala itong kinakailangang lupa. Itinayo ito noong 2019 bilang eksperimento ng isang Dutch company na tinatawag na Beladon. Katuwang ang mga eksperto sa sustainable agriculture. 3 palapag ang farm na ito. Ang taas ay para sa mga baka. May bubong na transparent para sa natural na ilaw. Ang gitna ay para sa pagproseso ng gatas at pagkain ng hayop. At ang pinakailalim ay naglalaman ng lahat ng utilities at flotation system para manatiling balanse sa tubig. Ang nakakabilib pa, hindi lang location ang kakaiba rito. Maging ang sistema ng pagpapakain sa mga baka ay mula sa urban waste, tulad ng tirang gulay mula sa palengke, spent grain mula sa mga brewery, at damo mula sa mga parke ng lungsod. Kinokolekta rin ang tubig ulan para sa panglinis at inumin. Ang gatas, dito na rin pinoproseso, nilalagay sa bote at binebenta, all within the floating farm. At higit pa rito, may mas malawak itong layunin. Sa panahon na palala ang epekto ng climate change at lumulubog ang ilang coastal cities, ang floating farms tulad nito ay pwedeng maging solusyon. Hindi sila nababaha, hindi sila nangangailangan ng malawak na lupain at binabawasan pa nila ang carbon emissions mula sa transportasyon. Sa ngayon, pinag-iisipan na rin nila ang floating chicken farms, floating vegetable farms at mga greenhouse na lumulutang. Sa simpleng salita, ang mga baka ng Rotterdam ay bahagi na ng agricultural future. Nakasakay sa tubig, pinapakain ng tira-tira at ginagatasan ng robot. Number 10. Ang mga bukirin ng buwaya sa Thailand.
Hindi mo aakalain pero sa labas lang ng Bangkok sa Thailand, may isa sa mga pinakanakakagulat na uri ng pagsasaka sa buong mundo, mga bukirin ng buwaya. Hindi ito zoo, hindi rin ito para sa conservation. Dito libu-libong buwaya ang inaalagaan para sa karne, balat, at oo minsan kahit pang security. Ang tanawin, daang-daang malalaking batya sabay-sabay na may lumulubog na mini dinosaur. Sa mga farm na to inaalagaan ng Siamese at saltwater crocodiles na para bang mga manok sa poultry. Nagsimula ang industriyang ito noong 1950s pero noong 80s sumabog ang demand. At ngayon mahigit 1,000 crocodile farms ang rehistrado sa Thailand. Ang Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo pa lang ay may higit sa 100,000 buwaya, ang pinakamalaki sa mundo. Pero bakit nga ba? Ang pangunahing produkto, balat ng buwaya. Pang high-end na bag, sinturon, sapatos at wallet. Kilala ang Thai crocodile leather sa tibay at ganda ng pattern. Ang mga buwaya ay kinakatay sa eksaktong edad para masigurong pantay ang belly scales, ang pinakamahalagang bahagi ng balat. Pero hindi lang iyon. Pati karne ng buwaya ay binebenta na ngayon bilang exotic na ulam sa mga piling kainan. May ilan pang produkto gaya ng crocodile oil at kahit crocodile blood capsules na sinasabing may health benefits. Pero wala pa raw sapat na ebidensya. At ang mas nakakagulat, ginagamit rin ang mga buwaya bilang security system. Sa ilang probinsya sa Thailand, may mga bakod na puno ng buhay na buwaya para pigilan ang magnanakaw. At kahit ligaw na elepante, syempre may kontrobersya. Ayon sa mga kritiko, may mga issue sa animal welfare, inbreeding at illegal trade ng mga ligaw na buwaya. Sabi naman ng mga otoridad, nakatutulong daw ang mga farm na to para maprotektahan ang mga wild species. Number 9. Ang mga bukirin ng suso sa France. Kung bibisita ka sa countryside ng France, sa Burgundy, Provence o Loire Valley, baka mapagkamalan mong vineyard ang mga taniman na yun. Pero sa malapitan mapapansin mo, libu-libong suso gumagapang dahan-dahan sa mga damuhan, may mga lambat sa itaas bilang lilim. Ito ang mundo ng heliciculture. Ang pagsasaka ng mga suso para kainin. Hindi ito basta trip lang ng mga Pranses. Isa itong lehitimong industriya na may sarili nilang guidelines, siyensiya at malaking demand. Ang pinaka-iconic, escargot, kilalang French delicacy na niluluto ang suso sa garlic butter at herbs. Paano ba ginagawa ito? Bawat spring, pinapaanak ang mga adult snails sa controlled na temperatura. Lahat sila ay hermaphrodite kaya bawat isa ay kayang mangitlog ng up to 100 eggs. Pagka-pisa, ililipat sila sa open-air snail park, isang outdoor na espasyo na may damuhan, misting system at sapat na lilim. Habang lumalaki, pinapakain sila ng calcium-rich snail feed para tumibay ang kanilang shell. Inaabot ng hanggang 12 buwan bago sila pwedeng anihin. Napakasensitibo ng prosesong ito. Kung sobrang tuyo, hindi gagalaw ang suso. Kung sobrang basa, baka malunod. Kung sobrang init, mamamatay. At kahit anihin mo na, mano-mano pa rin ang pagkuha. Walang shortcut dito. Pasyensiya ang puhunan. Pagkatapos mamitas, kailangan munang ilagay sa purging container ang mga suso para mailabas ang laman ng kanilang tiyan. Saka pa lang sila ipoprocess. May mga canned, frozen o iniluluto na agad. Ang mga pinakamagaganda, ibinebenta ng buhay sa mga fine dining restaurant. At kahit luxury dish ito sa ibang bansa, sa ground level, libu-libong oras ng mano-manong pagtatrabaho ang nakapaloob dito. Tahimik ang snail farms, mabagal ang lahat ng kilos, pero may kakaibang kapayapaan. Para bang sinasabi ng mga tanim, huwag madaliin ang mundo. Number 8, iceberg farming sa Newfoundland. Sa baybayin ng Newfoundland at Labrador sa Canada, may isang uri ng pagsasaka na halos hindi mo iisiping posible. Kasi hindi ito ginagawa sa lupa, kundi sa gitna ng karagatan. Dito, ang pananim ay hindi halaman, kundi yelo. Malalaking blok ng sinaunang yelo ang pinuputol, kinukuha mula sa dagat, pinapatunaw, at binobote bilang isa sa pinakadalisay na inuming tubig sa buong mundo. Oo, tama ang narinig mo. Sa lugar na ito, yelo ang ani. Tuwing tagsibol at tag-init, may tinatawag na iceberg alley, kung saan libu-libong blok ng yelo ang bumababa galing Greenland, palutang-lutang sa malamig na karagatan ng Atlantic. Marami sa mga iceberg na ito ay mahigit 10,000 taon na ang tanda, pira-pirasong alaala ng nakaraang ice age. Gamit ang mga barko, winch, net, at kung minsan pa'y dynamite, maingat na kinokolekta ng mga iceberg harvesters ang mga blok ng yelo.
Tinutunaw ito sa mga pasilidad sa baybayin at ang malinis na tubig ay binobote para ibenta. Ang yelong ito ay halos walang anumang mineral o dumi. Sobrang linis na sinasabi ng mga eksperto na para ka lang uminom ng hangin. Sa sobrang purong kalidad nito, kailangan pa itong dagdagan ng kaunting mineral para lang pumasa sa basic health standards. Pero hindi lang tubig ang ibinebenta. May mga kumpanyang nag-e-export mismo ng yelo para sa mamahaling cocktails. Gaya sa mga 5-star bars sa Dubai kung saan ang inumin ay pinalamig gamit ang yelo mula sa glacier na libong taon nang umiiral. Bagamat tila malayo sa tradisyonal na pagsasaka, ang iceberg farming ay may parehong sistema. Humanap ng renewable resource, kolektahin ito ng maayos, iproseso, ipackage at ibenta. Ang pinagkaiba lang, ang bukid ay ang Atlantic Ocean. At ang ani ay mas mabilis matunaw kaysa ulap sa tag-araw. Number 7. Camel Beauty Farms ng Saudi Arabia. Sa disyerto ng Saudi Arabia, kung saan puro buhangin at init ang bumabalot sa paligid, may isang klase ng farm na kakaiba sa lahat. Hindi ito para sa karne, gatas o balahibo. Dito ang pinakaprodukto ay kagandahan. Tama, welcome sa mundo ng Camel Beauty Farms. Mga lugar na espesyal na inaalagaan ng mga kamelyo para sumali sa beauty pageants. Sa mga paligsahang ito tulad ng King Abdulaziz Camel Festival, mahigit 60 milyong dolyar ang kabuuang premyo, kaya hindi biro ang kompetisyon. Dito hindi lang basta alaga ang mga kamelyo. Sila'y pinapaliguan, minamasahe, pinapakain ng espesyal na diet at pinapalamig sa misting systems para hindi magaspang ang balahibo. At kung iniisip mo kung paano sinusukat ang ganda ng isang kamelyo, heto ang batayan, hugis ng ulo, haba ng leeg, hubog ng labi, tindig ng likod at maging ang bagsak ng tainga. Importante rin ang pantay na features at ang elegante nitong paglalakad. May bonus points pa kung mahaba ang pilikmata at malalambing ang mga mata. May mga kamelyo na pinapahiran ng langis para mas kumintab ang balahibo. Sa mga mas elite na farm, may ilan pang pinapabotox ang labi at ilong para mas lumaki ang dating. Oo, ganun kaseryoso ang industriya. Pero higit pa sa pa-contest, ito rin ay simbolo ng kultura. Sa maraming pamilya ng Bedouin, ang mga kamelyo ay pamana ng lahi. Ipinagmamalaki ng mga may-ari ang kanilang mga panalo tulad ng karerang kabayo sa ibang bansa. May mga banner, trophies at litrato ng kampeon na nakasabit sa farm. Sa isang mundo na sanay sa productivity at mass production, ang Camel Beauty Farms ay parang art gallery sa gitna ng disyerto. Isang pagsasaka hindi para mabuhay kundi para humanga. Number 6. Ang snake farms ng Vietnam. Sa gitna ng mainit at mamasamasang kabukiran ng Mekong Delta sa Vietnam, may isang klase ng farm na sobrang bihira at halos hindi ka pani-paniwala, ang mga snake farms. Oo, tama ang narinig mo. Mga bukirin na hindi palay o gulay ang tanim, kundi mga ahas. May makamandag, may hindi, pero lahat ay alaga para sa isang layunin. Kuna ng venom, gawing gamot o minsan, gawing ulam. Pinakakilala sa mga ito ang Dong Tam Snake Farm na pinapatakbo mismo ng militar ng Vietnam. Itinatag ito noong panahon ng digmaan para makalikha ng sariling anti-venom. Ngayon higit sa 50 uri ng ahas ang inaalagaan dito, mula sa mga cobra at viper hanggang python. Yung iba ginagatasan ng lason gamit ang manipis na membran na inilalapat sa lalagyan. Yung iba, binebenta para sa tradisyonal na medisina o ginagawang alak na may ahas sa loob ng bote. Kapag pumasok ka sa isang snake farm, para kang pumasok sa ibang mundo. May mga kulungang puno ng gumagapang na ahas, may mga shallow pits na puro kumikisay na katawan. Naka-gloves at helmet ang mga technician habang kinukunan ng lason ang mga makamandag. At kung akala mo hanggang doon lang, meron pang mga kainan sa loob ng ilan sa mga farm na ito. Dito pwedeng tikman ang grilled python, cobra soup or snake wine, isang boteng alak na may buong ahas sa loob. Karaniwang regalo sa Vietnam bilang simbolo ng lakas at tibay. Pero hindi lahat natutuwa. May mga grupo ng environmentalist na nagsasabing may mga iligal na huli sa kagubatan at hindi ligtas ang ilan sa mga pasilidad. Kaya kahit may regulasyon ng gobyerno, hirap itong ipatupad ng tuloy-tuloy. Ang snake farms ng Vietnam ay patunay na hindi lahat ng sakahan ay umaasa sa araw o lupa. Sa halip sila'y umaasa sa lason, karne at paniniwalang ang mga kaliskis at pangil ay may dalang galing at lunas. Number 5. Ang ostrich farms ng South Africa. Sa tuyot na lupa ng Little Karoo region sa South Africa,
makikita ang isa sa mga pinakakakaibang sakahan sa buong mundo, ang ostrich farms. Hindi ito ordinaryong poultry. Dito hindi itlog o karne lang ang habol, pati balahibo, balat at kahit ang mga itlog ng ostrich ay ginagawang produkto. At higit pa roon, isa rin itong tourist attraction. Nagsimula pa raw noong ika-19 na siglo ang industriya ng ostrich farming. Noon sobrang mahal ng balahibo ng ostrich na tinatawag itong white gold. Ginagamit ito bilang palamuti sa sombrero ng mga mayayaman sa Europa at mas mahal pa raw ito kaysa sa diamante, base sa timbang. Ngayon hindi na kasing uso ang balahibo pero patuloy pa rin ang kita mula sa karne, high-end na leather at kahit ang eggshell art. Yung balat ng ostrich, ginagawang bag, sinturon, sapatos at interior ng mamahaling sasakyan. Isang ostrich lang pwedeng makalikha ng higit 1 metro ng premium leather na may kakaibang quill pattern. Sa mga farm na ito makikita mo ang daan-daang higanteng ibon na tumatakbo sa bukirin. Kaya nilang tumakbo ng halos 70 kilometers per hour. Kailangan ng experience para igiya ang mga ito. Isang maling galaw, pwedeng makapinsala ang isang malakas na sipa. At hindi lang iyon. Ang ilan sa mga pinakamalalaking farm, gaya ng Kango Ostrich Farm, ay may pasyalang bukas sa publiko. Dati pwedeng sumakay sa ostrich pero ngayon bawal na iyon dahil sa welfare issues. Sa halip pinapakita na lang kung paano alagaan ang mga ibon at gaano sila ka-primitive, parang buhay na dinosaur. May mga souvenir shop din sa farm kung saan binebenta ang mga dekoradong eggshells, pinipintahan, inukit, ginagawang lampshade o kahon ng alahas. Isang itlog lang, kayang maglaman ng mahigit 1.5 liters ng likido. South Africa pa rin ang pinakamalaking exporter ng ostrich products, pero humahabol na rin ang Namibia, Botswana at United States. Isipin mo, isang sakahan na parang kombinasyon ng factory, zoo at theme park, pero lahat umiikot sa isang napakalaking ibon na parang prehistorikong nilalang. Number 4. Alpaca Farms ng Peru. Sa taas na mahigit 13,000 feet sa gilid ng Andes sa Peru, kung saan manipis ang hangin at mabangis ang panahon, matatagpuan ng isang klase ng bukid na hindi mo basta-basta makikita sa ibang dako ng mundo, ang mga alpaca farms. Pero kalimutan mo muna ang mga bakod, traktora at kamalig. Dito, ang mga bukid ay malalawak, mahangin at tila walang hanggan. Tinatahak araw-araw ng mga herd ng alpaca na para bang mga lumang tanod ng kabundukan. Mahigit 6,000 taon nang umaasa ang mga Andean sa mga alpaca. Hindi lang para sa lana, kundi para sa kanilang mismong kabuhayan at kultura. Sa ngayon, mahigit 80% ng lahat ng alpaca sa buong mundo ay matatagpuan pa rin sa Peru. Ang balahibo ng alpaca, na kilala sa bansag na Andean Gold, ay hindi lang basta malambot. Ito'y hypoallergenic, mas pinupa sa Kashmir at natural na dumarating sa 22 kulay, mula puti hanggang itim. Pero ang pinakamahal, yung tinatawag na Royal Alpaca. Karaniwang galing sa mga batang alpaca na tinatawag na cria. Sa mga komunidad sa kabundukan, ang pagsasaka ay sama-samang ginagawa. Naghahati sila sa pastulan at tuwing taon ay sabay-sabay silang naggugupit ng balahibo. Mano-mano ang proseso, maingat para hindi masaktan ng hayop at para hindi masira ang mahalagang lana. Pero hindi lang ito negosyo, isa itong pamumuhay. Nakatira pa rin ang marami sa mga kubong bato na may bubong na damo. Umaasa sila sa halamang gamot at sa mga ritual na nagsasama ng dasal, alay at paniniwala, isang malinaw na tanda ng respeto sa kalikasan. Kahit may hamon ng global market at kadalasan ay tumatanggap sila ng mababang presyo, patuloy ang laban. Tumutulong ang gobyerno at ilang NGO para bigyan sila ng mas direktang access sa mga mamimili at tiyaking patas ang kita. Ang tanawin, sadyang kamangha-mangha, pastulang walang katapusan, malamig na hangin at mga shepherd na tila bahagi na ng kalikasan. Sa Peru, ang bawat alpaca ay hindi lang hayop, isa itong tagapagdala ng kasaysayan at buhay ng isang sinaunang kultura. Number 3. Vertical Fish Farms ng Singapore. Isipin mo ito, isang bansang kasing laki lang halos ng Metro Manila, walang taniman, walang ilog na malalim at halos lahat ng pagkain ay imported. Paano sila makakabuhay ng sariling pagkain? Simple lang ang sagot ng Singapore, magtayo ng vertical fish farms. Oo, hindi ito sci-fi. Totoong may mga gusaling mukhang warehouse, pero sa loob may multi-level fish tanks na may mga isdang lumalangoy sa bawat palapag, tulad ng tilapia, catfish at sea bass. Wala sa dagat, wala sa palaisdaan. Nasa loob ng building. Ang pinaka-advanced dito ay ang Apollo Aquaculture Group. Sa labas, parang ordinaryong factory. Pero pagpasok mo,
Parang pumasok ka sa aquarium na pinagsama sa tech lab. May AI, sensors, automated feeders at LED lights na parang disco lights ng mga isda. Ginawa ito bilang tugon sa food security problem ng bansa. Sa ilalim ng 30 by 30 initiative ng gobyerno, target nilang makuha ang 30% ng kanilang nutrisyon mula sa lokal na produksyon pagsapit ng year 2030. At malaking bahagi nito ang vertical fish farms. Gamit ang automation, bawat tangke ay kontrolado ang temperatura, pH level, oxygen at pagkain. Hindi na umaasa sa panahon, walang bagyo, walang baha, laging harvest season. Nakakabuo ito ng mahigit 500 tons ng seafood kada taon. Maliit pa kumpara sa total demand pero sapat na para mapatunayan na posible ang urban farming sa gitna ng lungsod. Ang hamon, malaki ang gastos sa simula. Kailangan ng engineers na marunong sa software at aquaculture. Pero nakikita ito bilang kinabukasan ng farming, lalo na sa mga bansang kapos sa lupa pero mayaman sa teknolohiya tulad ng Hong Kong, Tokyo o kahit New York. Sa Singapore, ang palaisdaan ay hindi nasa labas, nasa itaas, nasa loob at nasa hinaharap. Isa itong patunay na sa panahon ngayon, kahit ang pagsasaka ay pwede nang umakyat sa next level. Number 2, Arctic Vegetable Farms ng Svalbard, Norway. Sa dulo ng mundo, mga 1,300 kilometers na lang mula sa North Pole, matatagpuan ng isang lupain ng yelo at katahimikan. Ang Svalbard, isang malayong arkipelago sa ilalim ng Norway. Karaniwan itong iniuugnay sa mga polar bear, glacier at ang sikat na global seed vault. Pero sa ilalim ng nagyayelong lupain nito, may isang tanawin na tila imposible. Isang gulayan sa gitna ng yelo. Yes, gulayan. Sa isang lugar na halos 4 na buwan walang sikat ng araw, may tanimang lettuce, kalb, basil at microgreens. Walang araw, walang lupa, pero may ani. At hindi ito science fiction. Ito ang Polar Permaculture Solutions, ang pinaka-northern farm sa buong planeta. Gamit ang mga lumang shipping container, LED lights at high-tech na klima control systems, pinapatubo ang mga halaman sa loob ng malamig na bakal na kahon. Literal na greenhouse sa gitna ng permafrost. Ang loob ay parang laboratorio, maayos ang temperatura, kontrolado ang hangin, may sapat na carbon dioxide at moisture at nakaayos ng patayo ang mga shelf para sulitin ang espasyo. Ang nagpasimula nito, isang Amerikanong chef na si Benjamin Vidmar na noong year 2015 ay nagpasiyang baguhin ang takbo ng pagkain sa Svalbard dahil dati ang isang ulo lang ng lettuce ay umaabot sa $8 at lahat ng pagkain ay kailangan pang liparin mula sa mainland Norway. Mahal, matagal at hindi sustainable. Pero dahil sa Arctic farming na ito, ngayon ay may lokal na ani na ang mga taga Longyearbyen. Mga restaurant ay nagsisilbi ng Arctic salad, mga estudyante ay bumibisita para matutong pwedeng tumubo ang pagkain kahit nasa tabi ng yelo at unti-unting nababawasan ng carbon footprint ng lugar. Sa labas, yelo, niebe at polar night. Pero sa loob ng container, berdeng lettuce, umiilaw sa ilalim ng LED, may tahimik na pag-agos ng nutrient water at mainit na singaw mula sa compost tank. Para itong science project na naging realidad at maaaring ito na rin ang sulyap sa kinabukasan ng pagsasaka. Number 1, Bluefin Tuna Ranches ng Mediterranean. At narito na tayo sa pinakakakaibang farm sa buong countdown at posibleng pinakamahal rin. Sa baybayin ng Spain, Italy, Croatia at Malta may mga bukid sa ilalim ng dagat. Wala kang makikitang bakod o traktora. Sa halip may mga higanting bilog na lambat na lumulutang sa ilalim ng alon. At sa loob nito, nangingisay ang isa sa pinakamahal at pinakamabilis na isda sa mundo, ang Atlantic Bluefin Tuna. Yes, tuna farm ito. Pero hindi ito tulad ng mga palaisdaang pinalaki ang isda mula itlog. Ang mga batang tuna ay hinuhuli mula sa dagat buhay pa at inililipat sa mga offshore enclosures. Dito sila pinalalaki, pinapakinabangan ng bilis at lakas ng kanilang katawan hanggang sa umabot sa perfect market weight. Ang tawag dito, tuna ranching. Isang adult bluefin tuna ay pwedeng ibenta sa higit $1 milyong sa mga Japanese sushi auctions. At dahil dito naging gold mine ng tuna farming. Pero may kapalit. Ang problema, ang mga isdang ito ay hindi nagbe-breed sa captivity. Kailangan nila ng bukas na dagat, laging gumagalaw at madaling mamatay kapag na-stress. Kaya sa halip na true farming, ginagawa itong hybrid system. Huli muna, alaga sa ranch, saka harvest. Tuwing spring, kapag dumadaan ang tuna sa Strait of Gibraltar, dito sila sinasalo.
Inililipat sila sa mga lambat na sinlaki ng football field at sinlalim ng 20 meters. Tinutow pa uwi sa Mediterranean coast at doon sila inaalagaan. Sa ibabaw parang katahimikan lang ng karagatan. Pero sa ilalim, parang balit ng mga halimaw ng dagat. Mabilis, malalakas at priceless. May mga diver na parang langgam sa gitna ng isang coliseum ng kalamnan at palikpik. At ang visual, para kang nanonood ng nature documentary na may kasamang billion-dollar industry sa likod. Pero hindi ito walang kontrobersya. Sabi ng mga environmentalist, hindi ito tunay na solusyon sa overfishing dahil hinuhuli pa rin ang tuna mula sa wild. Parang pinapatagal lang bago sila i-harvest. Ngunit gate naman ng industriya, may mga bagong monitoring tools, mas maayos na regulation at may pakikipag-ugnayan sa mga siyentista. Sa huli, hindi pa rin malinaw kung ang tuna ranching ba ay ang sustainable future ng fishing o pansamantalang remedyo sa isang unti-unting nauubos na species. Pero isang bagay ang sigurado, wala pang ibang farm sa mundo na ganito ka-high stakes, kadelikado at ka-mesmerizing.